Nagsalita na ang pastor na nadadawit sa pamamaslang sa isang lalaki sa Cagayan de Oro City. Giit niya hindi totoo ang alegasyong sugar daddy siya ng girlfriend ng biktima at may kinalaman siya sa pagpatay. Manina ako intawang gawi, pasangin lang na tag-istorya nga diwalay basihan. Inalmahan ng isang pastor ang pagkakadawit sa kanya sa pagpatay sa Mr. Cagayan de Oro candidate 3 buwan na ang nakararaan. Banta niya sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon online, humanda raw kayo sa kaso. Ito na nga ang pinakabagong update sa isang kaso na naging viral sa social media. Matapos ang 3 buwan, tila ba mas lalong umiinit ang usap-usapan tungkol sa pagpatay kay Adrian Rovic Fornilos. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol, mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Noong ika-9 ng Mayo, nagulat ang lahat sa balitang pamamaril kay Adrian, isang kilalang kandidato sa Mr. Cagayan de Oro. Ayon sa mga ulat, siya ay binaril habang papunta sa Barangay Nazareth para sa isang pre-pageant event. Ayon sa pulis na si Lieutenant Evan Vinas ng Cagayan de Oro City, tumugma nga ang mga detalye ng mga testigo sa mga sospek sa pamamaril. Pinag-aralan din ng mga awtoridad ang CCTV footage para sa masusing investigasyon. Maraming mga spekulasyon ukol sa motibo ng pagpaslang. Ayon sa ilang ulat, may mga nagsasabing may koneksyon ito sa pageant, at maaaring may kaugnayan sa mga personal na relasyon. Sa mga lumabas na balita, tinukoy ang pastor ng Lapasan Baptist Church, na si Pastor Dimver Andales. Kumalat kasi sa online na crime passion daw ang motibo sa krimen, kung saan nadawit ang pangalan niya. Mga butangan mga god. Itong mga nangyayari ngayon na pandadawit sa krimen sa aking pangalan, nagulat talaga ako. Ang mga nasabing akusasyon at allegation laban sa akin ay hindi totoo. Nakilala ko ang lalaki kasi tagalapasan siya. Itong babae, nakilala ko rin kasi may friend siya before na friend ko rin. Common friends namin. Pinatunayan niya na hindi rin daw siya kasama sa mga iniimbestigahan ng PNP sa kaso. Mariing pinabulaanan ni Pastor Dimver Andales ang mga alegasyon na siya daw ang sugar daddy ni Jone Orog at nagpapatay sa boyfriend nitong si Adrian Rovic Fornilos. Sinabi ni Pastor, totoong kilala niya ang biktima at ang girlfriend nito, pero hindi raw siya nagpapatay kay Adrian. Samantala, ayon sa mga online posts, ang girlfriend ni Adrian na si Jone Orog, na sugar daddy daw niya si Pastor Dimver Andales. Matapos kumalat ang kwento sa social media, ay agad itong nag-viral at naging usap-usapin na rin ito ng mga madla. Si Pastor Andales ay maghain ng kaso laban sa mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanya. Ako lagi pang screenshot na nakaroon, na ako yung mga taong gipang screenshot, mag-istorya mi sa akong mga abogado. While din may kaso, clear na ako kong pangalan, manin ako gibuhat, dili man din ako intawang gawi. Pasangin lang na tag-istorya nga diwalay basihan, walay kamaturan. Isa rin itong masalimuot na usapan dahil may paparating na barangay election kung saan tatakbo ang kanyang anak. Sa kabila ng mga alegasyon at kontrobersyang ito, mahalaga pa ring hintayin ang tamang resulta ng investigasyon. Basahin natin ang ilan sa mga lumabas sa online, na di umano conversation daw ito ni Jone at sa kanyang kaibigan. Maraming mga bagay ang hindi pa lubos na napapatunayan, kaya't mahalaga ang mapanatili nating bukas ang isipan at maging mapanuri sa mga impormasyon na natatanggap natin sa social media. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye.